Magandang araw mga kababayan, kamusta po kayo? At narito tayo ngayon upang panoorin ulit si Kong Leviste mga kababayan at sigurado siyang sa laban na ito ay mananalo siya mga kababayan. Tara, panoorin po natin. Definitely po automatic kasi napakalinaw po sa batas nakalagay ipso facto revoked. Pwedeng sinabi na sana na kailangan mong i-notify ang Kongreso kahit walang sabihin lang na revoked, nakalagay ipso facto revoked. Pangalawa po, separate point yung my general law na nakalagay that this new law hereby repeals and amends all of the legislative franchises affected by this law. Opo. Kung i-google mo ang nabanggit na pag-divest po nyo po, marami na mga artikulo lumalabas dito po sa SPNEC, yung SP New Energy Corporation. Alin po ba yung nauna, sir? Ito or yung SPBC? At ano po yung connection nito sa dalawa? Nabanggit nga ng Meralco last time na, opo, na separate itong dalawa na ito. Opo, walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa kaprangkisa. Wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023 tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng solar para sa bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung solar para sa bayan. At talagang walang kaugnayan at makikita po ninuman ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanyang ito dahil ito po ay isang publicly listed company. May nakikita na po ba kayong pattern or dahilan na duda po ninyo? Bakit? Saglit lang, ako yung naglalabas ng mga issue na imbestigahan, itong mga issue ng corruption, lalo na itong sa Cabral Files. Bakit ako na naman yung iniimbestigahan? Unang-una po, nagsimula lang po si Yusek Castro sa kanyang mahigit 20 episodes na tungkol sa akin matapos kong ibinunyag na hawak ko ang files mula kay Yumaong Yusek Cabral. At nung nasabi niya na binenta ko yung prangkisa tapos kinorect siya ng Meralco, humanap naman siya ng ibang sinabi na may multa daw ako sa DOE na nilinaw ko din po, ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ang may naturang multa, hindi po ang kumpanya ng pinag-aari ko. Kaya lumalabas na humahanap sila ng kahit anong mahanap nilang butas at pag hindi sila makahanap ng butas, gagawa na lang sila ng kwento. At kahit po, ang iba naman na may mga ganitong aligasyon, hindi naman po ginagawang topic ng napakaraming mga vlog ni Yusek Castro. Ang nakakalungkot, siya po ay hindi lang kahit sinong vlogger. Siya po ay spokesperson ng ating gobyerno. At pinapakinggan ang kanyang mga pahayag bilang mga pahayag ng gobyerno kahit na may disclaimer sa kanyang blog na ito po ay kanyang mga personal opinions po lamang. At syempre ang mga investors sa Pilipinas man o sa ibang mga bansa ay hindi ma-encourage na mamuhunan sa isang bansa kung saan ang presidential spokesperson na may vlog ay maaring manira lang lalong-lalo po ng mga hindi totoong impormasyon sa mga pribadong investor na hindi naman kumukuha ng kahit piso mula sa gobyerno. Itong lahat po ay mga kusang investment para magtayo ng mga establishmento na magbibigay ng mga trabaho sa mga kababayan natin. At dagdag ko din po na meron tayong ongoing na pinakamalaking proyekto sa Pilipinas na renewable energy na pinakamalaking investment din ng dayuhang kumpanya sa taong 2025 sa Pilipinas. Ito po ang binenta ko sa Meralco. Kaya ko po ito binabanggit dahil una, nakakahiya sa mga namuhunan sa mga proyektong ito na biglang naging issue ang maling impormasyon tungkol sa mga solar projects at pati na rin po ang ibang mga stakeholders na may kaugnayan sa ongoing proyektong ito. At pangalawa, nililinaw ko din po na hindi din totoo na 2% lang sa commitment ang i-deliver dahil si
Pangulong Bongbong Marcos ay mismong naging guest of honor sa groundbreaking ng pinakamalaking renewable energy project sa Pilipinas ng kumpanyang itinatag ko noong November 2024. Nakapost ko po sa aking Facebook page ang speech ni PBBM kung saan pinuri niya ang proyektong ito na nagbibigay ng mahigit 10,000 na trabaho para sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Opo, kung ang nabanggit ni Yusek Castro, kaya daw niyo siya sinampahan ng kaso para patahimikin. Actually, kung hindi siya tatahimik, okay lang din po sa akin. Kasi kung mananalo ako sa kasong ito na 110 million pesos, tapos tuloy-tuloy siya magsasalita ng fake news, edi kakasuhan ko siya muli para sa karagdagang 110 million pesos. Kaya okay din po siya na hindi na lang tumahimik. Opo. Bago lang si partner MJ po. Yun nga po yung next na tanong ko po, dahil parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government, and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration, mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog o di kayo pinapili siguro dahil nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo, ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar, kumbaga ang lalabas sa bibig mo, opisyal na statement ng pamahalaan. Tama po. At naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson. Baka pwede nating pag-aralan yan. Pero of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nag-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko rin sa aking staff, yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nagnanais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek, lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Pero kung ang iba naman sa inyong mga viewers ay nagnanais na bumaba ang approval rating ng administrasyon, edi pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson ng ating administrasyon. Opo, kung reading, wag naman sana kasi baka ang Pangulo na ang mapag-usapan at hindi na si Yusek Claire ang mapag-usapan pag siya umalis sa kanyang pwesto. Doing a good job. Kong, tingin mo. Kaya si Yusek Claire ay center pala of attention. Baka yun po ay deliberate, no? Oo. Pero sir, yung Facebook post po ninyo, no? Yung po inyong post sa Facebook kasama si President BBM, yung sinabi po ninyo na lumikha ng 10,000 na mga trabaho sa ating mga kababayan, bilang may experience po sa business. Actually, we're courting foreign investors, congressman, na mag-invest sa Pilipinas. Ano tingin nyo, sir, na mismong lokal na investment ay ginaganito po sa kasalukuyang administrasyon wherein parehas tayong nangihikayat ng mga negosyante abroad na maglagak po ng papuhunan sa Pilipinas? Grabe po talaga ang epekto sa mga investors ng mga pangyayari tulad nito. At baka hindi coincidence na kasabay nitong mga pangyayari ngayong linggo, naging record low ang peso to dollar ng 59 to almost 50 centavos to 1. At ang foreign direct investment ay nasa post-COVID low. Uulitin ko po, yung project ko sa Nueva Ecija na groundbreak ni PBBM, ang pinakamalaking foreign investment sa buong bansa sa taong 2025. At nahihiya po ako, to be honest,
sa mga nagtiwala sa ating bansa at nagpasok ng kanilang pera para may sakatuparan ang magandang proyektong ito dahil biglang nadamay ang kanilang investment sa mga vlog ng ating administrasyon USEC. At ang madadagdagan ko, ang dahilan na ibang mga negosyo ay hindi din natutuloy ay sa iba't ibang mga level ng ating gobyerno, may mga nanghihingi sa mga negosyante. At in fairness naman sa Pilipinas, sa buong mundo, ito ay di umano ay nangyayari. Pero minsan daw, kaya nanghihingi, kaya nagpapataw ng multa ang ibang mga opisyal o nagbibigay ng mga demand letters o nag-intimidate sa media ng mga negosyante ay sa kadahilanan na may posibilidad din na ang mga negosyante ay may iaalok sa mga opisyales na nagpapahirap sa kanila. I'm not implying anything about anyone in this situation, and I am saying this very delicately, and only in this instance have I said this, but I think that at least there is a perception that when the any government arm is speaking very publicly against any private business, that iisipin ng iba kahit na walang ganitong nangyayari na baka may financial reason na yung mga nagsasalita ay nagdidiumanoy shakedown sa mga investors na ito. At muli, kahit na hindi po ito totoo, the fact na may mga ganitong mga pahayag very publicly ay maaaring mag-discourage sa additional investment sa Pilipinas. Kong, mayroon pong pinapataw na 24 billion. Ito bang 24 billion ay the same company po o the same business na sinabi po ninyo na nakapaglikha ng 10,000 na mga trabaho? Yung sabi po ni Energy Secretary Green? Yung nga po yung kumpanyang binenta ko. Sa kumpanyang binenta ko ay iba't ibang mga subsidiaries. Pero yung mismong kumpanyang binenta ko, if I'm not mistaken, ay yung kumpanya na akala ng iba ay akin pa. Kaya sa totoo lang po, hindi ko kinokorekta sila kaagad dahil gusto ko lang pong panuorin kung ano-anong mga kwentong gagawin nila, at kung magsasalita sila ng mali, pwede natin silang kasuhan ng 110 million pesos in damages din. Pero yun po ay isa pang example ng patently false information na ipinahayag sa mga nakaraang mga araw. Pero sir, 24 billion, hindi raw ito kaugnayan, no? Yung sabi ni Secretary Garin sa inyo pong stand, no, sa korupsyon. Do you believe, sir, on that side naman po ng Energy Secretary? Unang-una po, yung importanteng punto ay hindi po sa akin ipinataw ang multa. Ako po ay nagbenta ng kumpanya noong 2023 and 4. Tapos yung multa ay ipinataw ngayon lang. Baka dahil, I'm not alleging this, I'm just saying nagkataon, ito po ay kasunod ng aking pagbunyag ng certain things. And at least yung pag-ingay tungkol dito ay first time na nangyari. And the sad thing is, hindi sa akin pinataw ang multa. Sa kumpanyang binenta ko, pinataw ang multa. Baka akala nila sa akin, mali pala. At nakakalungkot kung may mga ibang mga madudamay dahil sa mga alleged na politically motivated attacks. Pero hindi po ako nag-engage sa media sa mga pahayag ni DOE Secretary Green, at iginagalang natin po siyempre siya, at ang aming focus ngayong araw ay ang mga pahayag ni Yusek Claire Castro. Pero nililinaw ko lang po sa inyong show, hindi po sa akin pinataw ang sinasabing multa. Opo, Kong,
Ito may picture, no? Kasama nyo si former Senator Trillanes. Maaari niyo po ba kaming mabigyan ng context? Paano kayo nagkita? Paano po nabuo yung meeting na yon? At ilang detalye siguro, Kong, nang inyo pong napag-usapan? Actually, marami naman po akong mga mini-meeting galing sa iba't ibang mga sektor. At kadalasan, yung mga kaibigan po ng aking ina ay aking mini-meet. At syempre ang aking ina ay may malawak na network sa iba't ibang mga sektor. At in general, humihingi po ako ng payo sa mga nakaranas ng mga hirap tulad ng mga dinadanasan ko ngayon. At by the way, ang isang similarity sa mga iba't ibang mga kinakausap ko minsan ay sila po in their own way in the past have fought against corruption. Although of course we differ with each other in everyone's case on certain issues, those who in the past have fought against corruption have also been silenced by governments in their time, and many have been imprisoned. Again, there are people on the left, the middle, and the right who have been imprisoned for their political beliefs. At ito po ay isa sa mga tinatalakay ko kapag ako po ay humihingi din ng payo sa mga ibang mga kaibigan ng aking ina. Opo, Kong, bago lang ulit si partner Admar, kung ating pong iisipin, meron naman po kayong choice na hindi po magsalita at antay na lang, no, na magkaroon po ng pagbabago sa kasulukuyang uri ng pamamahala sa bansa. Pero Kong, bakit buwis buhay po itong ginagawa ninyo? Ano po yung driving force ninyo, Kong, at such a young age na kayo po ni Kong Kiko Barzaga, mga pader, mga institution po ang inyong binabangga? Ang sinasabi nga sa akin ng aking ina, ang ganda na nga ng aking buhay noon na binenta ko ang aking kumpanya, hindi ko na kailangan magtrabaho pa, tapos biglang naghanap ako ng mga kalaban at problema. Pero sa akin po, that's precisely why ginagawa ko ito, dahil na-achieve ko na ang gusto ko sa pribadong sektor at ang pribilehiyo ko ay hindi ko na kailangan na kumita pa. At napaka-boring naman ang buhay kung hindi ka maghahanap ng bagong challenge, no? Kaya naisip ko kung hindi ko ito gagawin at yung mga iba kailangan umasa sa mga budget o sa suporta ng ibang mga contributor para sa kanilang mga kampanya at ako hindi ko kailangan gawin ito, then baka ako na lang ang pwedeng magsabi ng totoo, dahil hindi ko po kinakatakutan na babawasan ang budget ko. Kaya I guess the heart of it is I find it my sense of responsibility. If I am able to speak freely because of my financial independence, then I should. And of course, all of us want to do the right thing. I think naman that most people in Congress, if they were also in my position, well, I'm not sure most, but many, would also do the right thing kung talagang able ka. Pero kung hindi ka naman with means, kailangan mo talagang makisama para mabigyan ka ng budget. Pero kung may means ka, then it is possible for you to speak freely. Congressman si Admar. Oy. Ayan, mga kababayan, ikakat na natin yung interview kay Kong Leveste. At kayo mga kababayan, anong masasabi nyo? At napakatapang nitong batang ito, Ayan, mag-iwan kayo ng comment sa ating comment section at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kababayan.